October 30, 1964. Manhattan, New York City. Malamig at tahimik sa loob ng The American Museum of Natural History. Ang unang tao na pumasok sa loob ay ang janitor na naka-duty sa umaga. As usual, dapat ay magsisimula ng maglinis ang janitor bago pa dumating ang mga bisita ng museum. Ngunit pagpasok niya sa JP Morgan Gem and Mineral Hall, ay biglang nagbago ang lahat. Nagkalat ang mga bubog sa sahig. Puro basag ang salamin ng mga display cases. Wala na ang mga iniingatan nilang Gone are 24 of the rarest, most valuable gems on Earth. The Star of India, the largest star sapphire in the world, the DeLong Star Ruby, the Midnight Star, and the Eagle Diamond, a diamond forever lost. hindi makapaniwala ang buong City of New York sa nangyari. Dahil dito ay agad na tinawag ang FBI upang mag-imbestiga. At ang mga sumunod na pangyayari ay ang pagdiskubre sa isang natatangi na istoryang kriminal. Ang heist na nangyari ay kagagawa ng tatlong lalaki galing sa Miami. Hindi sila mga criminal mastermind. Bagkus ay mga babaero at mahilig sa party ng mga surfers ang tatlong ito na pinangunahan ng isang violinist na naging jewel thief. Ang istoryang ito ay isa sa tinaguriang one of the most daring museum thefts in American history at the jewel heist of the century. Pinangunahan ng surfer na kilala sa tawag na Murph the Surf, Jack Rowland Murphy. Ipinanganak noong 1937 sa Los Angeles si Jack Rowland Murphy. Simula sa pagkabata ay mahusay na sa mga bagay-bagay si Murphy. Mahusay siyang violinist at nag-perform pa nga ito sa Carnegie Hall, isang kilalang event venue sa Manhattan, New York City. Bukod sa pagiging violinist, ay isa ding mahusay na atleta si Murphy. Isa siyang top-ranked junior tennis champion. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang abilidad, ay tila naging boring ang buhay para kay Murphy. Hindi para sa kanya ang pagiging musician o pagiging champion sa tennis. Gusto niya ng mas matinding thrill sa buhay. Nang lumipat sa Miami si Murphy upang hanapin ang buhay na para talaga sa kanya, ay hindi na siya bago sa mundo ng krimen. Ayon sa report, ay madalas na gumawa ng mga small-time robberies si Murphy upang ibenta sa kanyang connection, nakasapi ng isang crime family. Ang mga small-time robberies na ito ay pagnanakaw ng mga relo, jewelry, at pag-break-in sa mga apartments. Kasabay ng kanyang buhay bilang isang magnanakaw ay ang pagiging surfer ni Murphy. Sumali si Murphy sa isang local surfing group sa Miami Beach, kung saan mabilis siyang nakilala dahil sa kanyang malakas na karisma at husay sa surfing. Sa panahon na iyon, para kay Murphy ay nahanap na niya ang buhay na kanyang pinapangarap. Hanggang sa sumagad na ang kaligayahan ni Murphy sa kanyang buhay. Ang mga small-time parties ay mas lalong naging wild. Ang mga babae ay mas lalong gumanda at yumaman. Mas madami na siyang pera. Mas madami ng oras para habulin ang thrill na hinahanap-hanap niya sa buhay. Sa ilang mga pagnanakaw ni Murphy, ay nahuli siya ng mga otoridad noong kalagitnaan ng 1960s. Ang problema, malakas ang karisma ni Murphy. Kilala siya ng buong Miami. Mabilis lang niyang nalusutan ng mga kaso laban sa kanya. Sa ilang ulit na pagkakahuli, ay lagi siyang pinagbibigyan ng batas na makawala. Dahil dito, tumanim sa isip ni Murphy na kaya niyang gawin ang lahat. Bago pa pumasok sa isip ni Murphy na pagnakawan ng isa sa pinakaprestihiyosong museum sa buong mundo, ay nakilala muna niya ang kanyang mga kasabwat. Mga kaibigan na sina Alan Kuhn at Roger Clark. Unang naging kaibigan ni Murphy si Alan Kuhn. Nagkakilala ang dalawa sa Florida Surfing Circuit. Halos pareho lang si Kuhn at Murphy. Parehong malakas ang karisma at pareho ding naghahabol ng thrill sa buhay. Pareho silang mahilig mag-surfing at pareho din silang mahilig tumingin sa mga babae. Dahil sa kanilang pagkakapareho, ay naging close ang dalawa sa isa't isa. At si Kuhn din ang dahilan kung bakit nakilala ni Murphy ang pangatlo sa kanilang grupo. Si Roger Clark. Ipinakilala ni Kuhn si Clark kay Murphy, isang tahimik ngunit mapangahas na lalaki mula sa New York City. May connection din si Clark sa isang small-time organized crime sa New York. Bagamat hindi kapareho ni Murphy at Kuhn, ang kanilang kaibigan na si Roger Clark, ay meron naman itong katangian na wala ang dalawa. Ang pagiging maingat, pagiging pasensyoso, at higit sa lahat, utak sa pagplano ng mas malaking krimen.
Nang mas lalong naging close sa isa't isa ang tatlo, ay opisyal na nilang binuo ang kanilang heist crew. Noong una ay mga small-time robberies lang ang kanilang ginagawa. Ngunit dahil tatlo na sila, masyado nang maliit ang Miami Beach area para sa kanila. Kaya naman umabot na sa buong Florida ang kanilang mga pagnanakaw. Ang target ay mga maliliit na jewelry stores at iba pang mga tindahan na mabilis at safe nilang mananakawan. Simple lang, mga heist to score na hindi umaabot sa news headline. Ngunit nagbago ang lahat ng isang beses habang nasa isang bar night out ang tatlo sa Miami, ay isa sa mga kaibigan nila ang nagbanggit sa museum sa New York City. Isang museum na tahanan ng di matatawarang mga jewelry at gemstones, paboritong target ng crew ni Murphy. Sa una ay hindi agad pinansin ng tatlo ang museum, ngunit nang mabanggit ng kanilang kakilala na walang kakwenta-kwenta ang security system ng museum, ay agad na naglaway ang tatlo. Parang isang kwentong alamat para sa mga magnanakaw ang kanilang narinig. Isang museum na tahanan ng mga di matatawarang mga gemstones at jewelry, ngunit katawa-tawa at parang basura ang security system? Hindi mapapalampas ng crew ni Murphy ang pagkakataon na yon. Early October 1964, Manhattan, New York City. Agad na nagtungo ang crew ni Murphy upang silipin ang museum. Nagpanggap na turista ang tatlo. Madali lang ang naging survey ng tatlo sa kanilang target. At ang kanilang mga nakita at natuklasan para sa kanila ay talagang exciting. Sirang bintana sa second floor ng gusali na nakabukas mula sa labas. Sirang alarm system sa loob ng JP Morgan Gem Hall. Walang mga security camera at higit sa lahat, walang mga security guard na nakadestino sa gem wing ng museum. Lahat ng ito ay parang napakagandang panaginip para sa crew ni Murphy. Nagpatuloy pa ang tatlo sa kanilang surveillance ng museum. Kinabisado ni Clark ang mga entry at exit points habang binantayan naman at inorasan ni Kuhn ang schedule ng mga security guard. Si Murphy naman ang sumilip at pumili kung alin sa mga display cases ang kanilang pagnanakawan. Bumili din sila ng mga gamit na kanilang kakailanganin sa heist, gaya ng glass cutters, duct tape, mga tali, punda ng unan, pati na rin mga damit na kulay itim. 3 linggo lamang ang kinailangan ng tatlo sa pagplano at sa patuloy na pag-survey sa target nilang museum. Habang ginagawa nila ang pag-survey, ay rumenta na lang muna ang tatlo ng room sa Cambridge House Hotel, malapit lang sa museum. Matapos ang 3 linggong pagplano, ay pumili na sila ng petsa kung kailan sila kikilos. Napili nila ang gabi ng October 29 kung kailan maagang magsasara ang museum at kung kailan konti lang ang taong pupunta sa museum. At sa pagdating ng petsang iyon, ay nakahanda na ang crew. Sa kalaliman ng gabi ng kumilos ang crew, tahimik ang paligid ng umakyat sa bakod ng museum ang tatlo, pagkatapos ay muling umakyat sa fire escape ng gusali, hanggang sa marating ang target nilang sira at nakabukas na bintana sa second floor, kung saan nagawang makapasok ng tatlo. Walang alarm system na maaring pumigil sa kanila. Walang security guards na nakabantay. Gaya ng kanilang inaasahan, smooth ang kanilang pagpasok. Mabilis ngunit maingat silang nagtungo sa gem room at pagkatapos ay agad silang kumilos ng naaayon sa plano. Una ay hiniwa nila ang salamin ng display cases gamit ang kanilang glass cutters at inalis ang harang na salamin gamit naman ang kanilang duct tape upang maiwasan ang paggawa ng ingay. Nang tuluyan ng mabuksan ang display cases, ay kinuha na ng mga magnanakaw ang mga target nilang gemstones, jewels at iba pang mga kayamanan. Nagmamadali nilang hakutin ang mga kayamanan diretso sa kanilang dalang punda ng unan. Kabilang sa mga nanakaw ang 563-carat sapphire gemstone na Star of India na may star-shaped reflection sa loob. Sa sobrang ganda ng Star of India ay tila galing ito sa ibang planeta. Kabilang din sa nanakaw ay ang The Long Star Ruby na sobrang nakakahumaling ang pagkapula ang gemstone na ito, The Midnight Star. Maitim pa sa ink at halos perpekto ang hitsura. 200 mga sapphires, gemstones, aquamarines, at ang isa pa ay ang The Eagle Diamond, isang 16.25 carat diamond. Inabot ng 3 oras ang crew ni Murphy upang mahakot ang mga di matatawaran na mga gemstones at jewels mula sa museum. Kung smooth na nakapasok ang crew, ay smooth din silang nakalabas. At higit sa lahat, nakabalik sila sa kanilang hotel room na parang walang nangyari.
Kinaumagahan, matapos ang krimen, pagpasok ng janitor sa gem hall, ay doon na natuklasan ang tungkol sa krimen. Isang heist na uukit sa buong kasaysayan. Agad na tumawag sa mga otoridad ang janitor. Mabilis na nag-imbestiga ang mga pulis, ngunit mas mabilis ang media sa pagpapakalat ng balita. Agad-agad ay naging breaking news ang istoryang pagnanakaw sa museum at naging laman ng mga headlines sa loob ng ilang mga araw. Gems worth $500,000 stolen in daring museum raid. Star of India missing in spectacular heist. Mabilis na kumilos ang NYPD at sa tulong ng FBI ay nagsimula agad ang paghunting sa mga magnanakaw. Ang problema, nakabalik na sa Miami ang crew ni Murphy, ipinagdidiwang ang kanilang successful heist. Ngunit ang party lover na si Murphy at Kun ay tila sumobra sa pag-celebrate. Dahil sa daming pera mula sa heist, halos sa mga mamahaling hotel na tumira si Murphy at Kun. Party dito, party doon. At ang pinakamatinding pagkakamali ng dalawa ay ang pagparty nila ng ilang ulit sa mga nightclubs, kung saan ipinagyayabang nila ang kanilang successful heist at ipinapakita ang ilan sa mga nanakaw nilang gemstones sa mga tao upang ipagyabang. November 4, 1964, nakatanggap ng tip ang FBI mula sa isang motel sa Miami. 6 na araw matapos ang heist ay naaresto na ng mga otoridad sina Murphy at Kun. Nakuha sa dalawa ang 2 airline ticket papuntang New York, ilang mga larawan ng mga nakaw na gemstones, notes ng pagplano sa heist, resibo ng mga kagamitan na ginamit para sa heist, at higit sa lahat, ilang mga gemstones at jewels mula sa pinagnakawan ng museum. Habang si Clark naman, nananatili sa New York, ay inaresto din ng mga otoridad matapos ilaglag ni Murphy at Kun. Matapos maaresto ang tatlo, ay agad naman na dinala ng mga otoridad sa korte ang mga kriminal, kung saan ginulat ng tatlo ang lahat, ang FBI, ang NYPD, ang judge, at ang buong City of New York. Nag-plead agad ng guilty sa kaso ang tatlo upang makaiwas sa mahabang trial at kung ano-ano pang mga legal drama. Mautak ang tatlo sapagkat dahil dito ay hindi na nila kailangan pang maghintay sa mahabang proseso at mismong trial na siguradong makakadagdag sa oras na kailangan nilang gugulin sa bilangguan. Ang sentensya ay 3-year imprisonment para kay Murphy at Kun, habang 3.5-year sentence naman para kay Clark, sapagkat siya ang nagbenta ng karamihan sa mga gems at jewels. Humigit kumulang $500,000 worth of gemstones and jewels ang score ng tinaguriang The Jewel Heist of the Century. Gaya ng inaasahan ng tatlo, magaan lang ang sentensya sa kanila. At dahil hindi na nila pinatagal pa ang kaso, ay makakapag-serve na agad sila ng kanilang 3 taon na sentensya. Nakaiwas sila sa dagdag na ilang buwan para sa proseso at trial. Ngunit bakit nga ba magaan lang ang naging sentensya? Ito ay dahil umamin ang tatlo sa buong krimen. Nakipag-cooperate sila ng walang pag-aalinlangan, walang nasaktan sa nangyaring krimen, at karamihan sa mga gemstones at jewels ay isinauli ng tatlo. Ang Star of India ay natagpuan ng mga otoridad sa isang locker sa bus terminal sa Miami. Ang Midnight Star ay dala-dala ni Murphy at Kun nang sila ay maaresto. Ang The Long Star Ruby ay isinauli naman ng bumili sa black market matapos magbayad ng $25,000 na ransom ang billionaire na si John D. MacArthur para maibalik ang gemstone sa museum. Ngunit ang Eagle Diamond ay hindi na na-recover pa ng mga otoridad. Pinaniniwalaang napira-piraso na ang diamante at ibinenta ng magkakahiwalay sa black market. Karamihan sa mga kriminal, matapos mag-serve sa kulungan ng kanilang sentensya, ay nagbabagong buhay na o di kaya ay lumalayo na sa buhay kriminal. Ngunit iba si Jack Roland Murphy o Murph the Surf. Matapos ang 3 taon na sentensya niya mula sa The Jewel Heist of the Century, muling sumabak sa mundo ng krimen si Murphy. Ngunit kung noong una ay walang karahasan sa kanyang krimen, ngayon ay panibagong Murphy na ang kakaharapin ng mga otoridad. December 1967, natagpuan ang bangkay ng 2 babae sa Whiskey Creek, Florida. Ang 2 biktima ay kinilalang sina Terry Ray Frank, 20 years old, at Annelle Marie Mon, 21 years old. Brutal ang nangyaring pagpatay sa 2 biktima. Parehong basag ang bungo,
parehong puno ng saksak ang katawan at pagkatapos ay nilagyan ng pabigat na bato ang katawan bago inihulog sa tubig upang hindi lumutang ang bangkay. Sa masusing investigasyon ng FBI ay napag-alaman na dating sekretary ang dalawang biktima sa isang Los Angeles brokerage firm kung saan pinagbibintangan ng dalawa na nagnakaw ng kumulang $500,000 worth of stocks mula sa brokerage firm. Ayon sa Los Angeles authorities, tumakas ang dalawa matapos maitakas ang perang ninakaw mula sa kanilang pinagtatrabahuhan at nag-relocate sa Florida kung saan nakilala ng dalawa ang isang prominenteng surfer, kilala sa tawag na Murph the Surf. 1968 Miami Beach, Florida. Bayolenteng pinagnakawan ng bahay ng isang socialite na si Olive Wofford. Ayon kay Wofford, sa kalagitnaan ng gabi nangyari ang krimen, tinutukan siya ng baril ng dalawang kriminal, habang binuhusan naman ng kumukulong tubig ang kanyang pamangkin na babae upang mapilit na buksan ang safe ni Wofford. Mabilis na tumakas ang dalawa sa bahay ni Wofford, ngunit mabilis lang din naman na nakapag-report si Wofford sa mga otoridad kung saan nagkaroon ng police chase sa pagitan ng mga kriminal at ng Miami Police. Nang maaresto ang dalawa ay kinilala silang si Jack Griffith at Murph the Surf, Jack Roland Murphy. Si Murphy ang getaway driver para sa pagnanakaw. Matapos ang pagkaka-aresto sa dalawa, ay nagsagawa muli ng mahaba at masusing investigasyon ang FBI kung saan naikonekta nila ang murder case ni Terry Ray Frank at Anel Marie Mon at ang robbery case ng socialite na si Olive Wofford sa dalawang kriminal na si Griffith at Murphy. March 1969, matapos ang trial ni Griffith at Murphy, ay napatawan ng dalawa ng guilty sa kasong double murder ni Terry Ray Frank at Anel Marie Mon. Nasentensyahan ng life imprisonment with hard labor si Murphy, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Para naman sa Wofford armed robbery case, nasentensyahan muli si Murphy ng life imprisonment plus 20 years. Habang nasa bilangguan ay tila natutunan na ni Murphy ang kanyang leksyon. Nagpa-convert si Murphy sa Christianity sa loob ng bilangguan at doon siya ay naging prison evangelist. Dahil sa mabuting asal ay nakatanggap ng parole si Murphy noong year 1986 at noong year 2020, pumanaw na si Jack Roland Murphy o Murph the Surf. Isa nga bang henyong magnanakaw si Murphy na adik sa thrill? O isa lang siyang baliw na kriminal na hindi alam kung kailan siya dapat huminto? Maaaring magkakaiba ang maging sagot sa tanong na ito, ngunit isa lang ang sigurado sa buhay ni Murph the Surf. Noong gabi ng October 29, 1964, nang pagnakawan niya ang American Museum of Natural History sa New York City, hindi lamang siya basta nagnakaw ng mga di matatawarang gemstones at jewels, inukit din niya ang kanyang pangalan sa kasaysayan.